Ha? Napapanood nyo naman yung nangyayari doon sa Baykam. Napapanood nyo yung nangyayari sa Baykam na kahapon naubos halos yung oras tungkol lang sa DPWH. Tungkol lang sa DPWH. Ano yung issue? Kasi itong si DPWH Secretary Vince Dizon, hinahabol niya sa Baykam na yung 54 billion pesos na pondo ng DPWH na kinaltas ng Senado ay ibalik. O yun yung issue doon. Hinahabol, gustong hinihiling, actually bago yan, sumulat siya dito kay Senate Finance Committee Chairperson Win Gatchalian, sumulat si Secretary Vince Dizon ng DPWH na kung pwede, yung kinaltas ng Senado sa budget ng DPWH na 54 billion pesos ay ibalik. Ano ba yung kinaltas ng Senado? Ang kinaltas kasi ng Senado, mayroon kasing sinabi ang DPWH na subaybayan din naman talaga natin yan. Natuwa nga ang Senado doon. Natuwa yung Senado doon kasi naging honest itong si Vince Dizon noon. Sinabi niya sa mga senador, pwede namang bawasan ang budget ng DPWH kasi yung costing ng mga materyales dati overpriced, ngayon mababa na. Kumbaga isinaayos niya daw. Isa daw yun sa kanyang ginawa. Kasi halimbawa, sa dati, nakalakaran ng DPWH, ang presyo ng simento, ganito. Ang presyo ng mga kabilya, ganito. Ang presyo ng asfalto, ganito. Kumbaga, yung dating costing ng DPWH, dahil nga grabe ang korupsyon, bloated, binumbahan. Kaya overpriced yung dating costing ng mga materyales. O ngayon, ang ginawa nila, sabi ni Vince Dizon, siya rin naman ang nagmalaki niyan eh. Sabi ni Vince Dizon, pinag-aralan niya raw sa kanyang team at nakita nila na pwedeng na makakatipid ang gobyerno dahil masyadong overpriced yung mga dating costing ng materyales ng DPWH. Ay kaya daw yun pinatungan, parang pinalaki yung costing ng mga materyales para kumita nga ng kickback. Kumbaga yung mga kontraktor, gusto nila kumita ng malaki kasi may bibigyan silang SOP, tapos sila rin, magtutubo rin sila. Binawi nila yan, yung mga nag-prepare ng project ng DPWH, yung costing ng projects, ay binumbahan. In-overpriced yung costing ng materyales. Pero sabi ni Vince Dizon, na pag-aralan na nila yan, alam na nila yung tamang costing, nagbigay pa nga siya ng mga examples. So ang ginawa, dahil inayos na yung costing ng materyales, binabaan na ngayon yung pondo ng DPWH by 54 billion. Kumbaga, natuwa yung mga senador kasi honest si Vince Dizon na sinabi niya, isa sa reform na ginawa niya sa DPWH ay pinaayos yung costing ng materyales. Yung madalas gamitin ng DPWH, yung mga simento, kabilya, asfalto, talaga, yung totoo talagang costing. Kaya nabawasan ng malaki yung budget ng DPWH pagdating sa Senado. Ngayon, nasa Baykam na, Baykam. Bakit hinahabol ngayon ni Vince Dizon na ibalik daw yung kinaltas ng Senado? Bakit ngayon hinahabol niya ibalik daw yung 54 billion na kinaltas ng Senado? Sabi naman ng Senado, ay ikaw naman yung nagbigay sa amin ng briefing, di ba? Ikaw yung nagbigay ng briefing sa Senado na yung mga costing ng materyales ay mataas dati. So ngayon binabaan nyo. Kaya nakababa. O sabi ni Senadora Loren Legarda, ilinaw ko lang, ikaw yung nagsabi niyan sa Senado na malaki yung costing nyo. Kaya in-adjust natin, binabaan. Tapos ngayon gusto mo ibalik na naman. Kaya medyo magulo talaga din naman itong si Secretary Vince Dizon. Yan ang problema. Di ngayon tuloy, matigas na yung mga senador. Sabi ng mga senador, paano natin pinaniwala na natin ang tao na nagbawas tayo sa budget ng DPWH? Dahil nga mataas yung mga costing ng materyales. Tapos ngayon sasabihin mo ibalik yung kinaltas na yun.
makukumbinsi ang tao diyan. Pagdududahan tayo niyan, mayroon na namang mga makis-makis na ginagawa. Kaya actually, ito sigurong si Win Gatchalian, hindi niya kayang ipaliwanag sa kanyang mga kapwa senador. Pinapunta niya ngayon sa BICAM kahapon si Vince Dizon. Ngayon, question ngayon ni ni Erwin Tulfo. Sabi ni Erwin Tulfo, bakit magsasalita pa dito ang secretary ng DPWH? BICAM na ito eh. Tapos na tayo sa hearing ng mga komite. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Kumbaga, ang sinasabi ngayon ni Vince Dizon, bigyan sila ng leeway. Kumbaga, i-adjust uli yung presyo, hayaan na sila na lang yung mag-adjust, wag na yung Senado. Kumbaga, yung ginawang adjustment ng Senado sa costing, wag ng Senado ang gumawa. Sila na lang. Hayaan sila sa DPWH kung paano gagawin yon. Kasi ang sabi ni Vince Dizon, kapag ganun ang costing ng mga materyales, maraming mga mahihirapang i-implement ang project kasi walang magbibidding. Kasi logi. Sabi niya, malulugi daw yung mga kontraktor, wala nang maglalakas loob na magbibidding, maaapektuhan ang implementation ng project. Yun naman yung sinasabi ni Vince Dizon. Kaya lang, binabalik naman nila Senadora Loren Legarda, ay bakit kasi 'di ba nung ikaw yung nag-briefing sa Senado, sabi mo malaki yung costing ng mga materyales, overpriced. Kaya nung pinakompute namin sa mga staff ng Senado, pinabawasan namin yung presyo ng mga proyekto kasi nabawasan dahil sabi mo binabaan na yung proyekto, yung materyales. Bakit ngayon gusto mo ibalik na naman yung kinaltas na? Yun ang magulo. Ngayon, wala pa, hindi pa nare-resolve yung issue na yan. Ang kakampi ni Vince Dizon, yung mga kongresista. Sa mga kongresista, walang problema. Sabi ng mga kongresista, suportado namin ang secretary, si Vince Dizon daw. Pero pagdating sa mga senador, ayaw nilang basta-basta na lang tanggapin yung paliwanag ni Vince Dizon. Kasi sabi nila, yan eh, paano natin maiintindihan yan? Ikaw yung nagpaliwanag dati na pwedeng bawasan ang halaga ng mga proyekto kasi overpriced dati ang mga projects, ang costing ng materyales. Tapos ngayon gusto mo ibalik na naman sa dati. Mga kabunyog, mga kababayan, yan ang kaguluhan ngayon sa budget ng DPWH. At saka ayaw ng Senado. Sabi ng Senado, hindi kami papayag dyan kasi malalagay kami sa alanganin dyan. Mahirap maunawaan yan ng mga tao. Bakit ganon? Yan ang mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, hindi natin alam paano na nila ito i-resolve. Dapat kasi si Secretary Vince Dizon, bawat sabihin niya, pinag-aralan niya muna at pinag-isipan. Masyado rin kasi siyang maraming sinasabi. Maraming sinasabi ay dapat pinag-iisipan niya, pinag-aaralan. Tuloy, nilait siya ni Amy Marcos. Sabi ni Amy Marcos, yan kasing si Vince Dizon, hindi naman yan engineer. Political aid lang yan. Grabe naman yung lait naman na yun Grabe naman yung lait na yun ni Amy Marcos. Kaya ngayon mga kabunyog, mga kababayan, problemado ngayon ng paano nila paano nila i-resolve yan. Kasi yung DPWH gusto, malaki rin kasi yun, 54 billion yun eh. Mga kabunyog, sa Kamara walang problema. Sabi nila, suportado nila yung gustong mangyari ni Vince Dizon. Pero pagdating sa Senado, ayaw. Sabi ng mga senador, ang gulo niyan. Hindi namin mahirap paliwanag sa tao yan. Bakit? Parang ang gagawin natin? Kaltas-kaltas, tapos balik. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan.
So, kaya lang, ang kailangan namang isaisip dyan ng mga senador, si Vince Dizon ay secretary lang yan ng DPWH. Alter ego yan ng presidente. Ibig sabihin, pumupunta doon si Vince Dizon, instruction niya ng presidente. Instruction niya ng presidente. So, paano ngayon yan? Hindi nila kasi yan yung gustong mangyari ng executive o ng presidente. Pinapunta niya doon si Vince Dizon, pinapunta yan ng presidente doon para baguhin mo yung budget. Mamumroblema tayo sa pag-implement niyan kung yung dati. Yung problema, paano naman paano i-justify ng mga senador yun? Sabi ng mga senador, kumbinsido na nga kami sa paliwanag mo, kaya nga in-adjust na natin yung costing. Tapos ngayon, gusto mo na naman ibalik. Di ba? Ang gusto kasi ni Vince Dizon, kasi iba-iba raw yung sitwasyon ng mga kanya-kanyang lugar, okay, in-adjust na nila yung costing, pero wag bawasan yung halaga ng project. Doon sa mga lugar na medyo iba yung costing, doon nila lalakihan. Doon naman sa mga lugar na medyo kayang bababaan nila. Yun ang gustong mangyari ni Vince Dizon. Pero yung budget ng DPWH, wag bawasan. Sila na lang daw ang mag-a-adjust. Yun na nga ang hindi mano ng mga senador eh. Sabi mo, mababa na yung costing ng mga materyales, tapos ayaw mong bawasan yung budget. Yan yun mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sabi din ni Ping Lacson, kapag ginawa nyo yan sa budget ng DPWH, ay balik na naman tayo sa insertions niya. Balik na naman tayo sa corruption niya. O yan, ewan natin kung paano ang gagawin nila dito. Pero dapat kasi, yun, ang lesson doon kay DPWH Secretary Vince Dizon, pag-aralan niya muna ng maigi, tapos sa kanya i-present. Wag yung masyado kasi siyang na-excite na isabihin sa mga senador, ito yung isang reform na ginawa ko, pinag-aralan namin yung costing ng mga materyales. Dati overpriced, ang mahal, o ngayon pinababaan namin kasi masyadong mataas yung mga presyo ng materyales. Di natuwa naman yung Senado. Sige, i-recompute na natin ang halaga ng mga projects kasi kaya palang bawasan. Dapat noon pa nagsabi na siya, si Vince Dizon, hindi po, hindi. Wag nating babawasan kasi ganito ang sitwasyon, magkakaproblema tayo. Tapos ngayon, niya, binabago na naman. Kaya sinasabihan tuloy siya, bakit ka nagbago ng script? Bakit ka nagbago ng script? Ang nakakapag pa dito, bakit yung mga kongresista suportado siya? Ibig bang sabihin ang mga projects ng mga kongresista maaapektuhan pag hindi sinunod yung gusto ni Vince Dizon? Ibig sabihin, para sa mga kongresista yun. Anyway, yan mga kabunyog ang kaguluhan ngayon dyan sa budget. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.